Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Hallelujah, praise God. Tunay nga po na napakasaya ang nagpuri at sumamba sa ating Panginoon. Ngayon po ay i-introduce ko po ang ating nagbibigay po ng message ngayong araw. Ngayon po ay, ito po ay dating congressman. Hindi po, tuktok lang po yun. Siya po ay talagang magbigay po ng mensahe ito, talagang bigay po lahat, no? Talagang pagpupuri sa Panginoon, samba sa Panginoon, yung pagkaro sa Panginoon, binibigay niya lahat at best niya para sa ating Panginoon. So I would like to introduce to you our messenger, Pastor Jay Ilagan. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Congressman. Thank you, Reverend Agot. Sabi nga sa ating mga awiting kanina, kung ma-realize nyo, a true heart of a true worshiper, ibig sabihin po, kung ikaw ay totoong nagwo-worship sa Lord, you must possess that Jesus is the inside in out of your life. Amen? Kaya napakasarap po na namnamin po natin yung mga kanta natin at paano natin inaawit po to. So, palakpakan po natin ang praise and worship sa napakagandang mga awitin. Doon pa lang po na dapat na-inspired na po tayo at punong-puno na po tayo ng kagalakan dahil muli napapasalamatan natin ng Lord na Diyos nating buhay. So ngayong umaga naman po, maging seryoso muli po tayo because God has prepared something special muli para sa atin. Para sa para sa nakaraan, para sa kasalukuyan at para sa ating hinaharap na mensahe po. So, I would like to invite everyone once again to stand up for the reading of the gospel. The context that we are going to discuss for today is, this message is in Romans chapter 3, verse 3, chapter 23 and 24. At sabay-sabay po nating basahin sa 23, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. In Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. In 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa ating lahat. Manalangin po tayo. Ama naming banal, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat, Lord, dahil kami po ay mga pinatawad mo.
Alam namin, Lord God, na sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus, nagbayad ng aming mga kasalanan nung siya po ay nabayubay sa krus ng Calvary. Lord, thank you for the atoning sacrifice that Jesus did on the cross. Salamat po na siya po ang nagbayad. But today, O Lord God, we believe, Lord, that this message I saw as very important in our life. Because as we walk in freedom, as we run in this race, Lord, kailangan na malaman namin kung ano po. Dahil hindi namin masabi na kami po ay ligtas na. Bagat alam namin, Lord, na marami pa pong kami kakaharapin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Salamat muli, Lord. Anoint my lips. And this we pray. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po muli ang ating Panginoong Hesus. Okay, good morning po muli. Hello? Hi! Ayon, ang sabi ni Paul sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And that is, number one, the bad news. Bad news agad po tayo ang pag-uusapan natin. Dahil sabi niya dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yun po ang bad news. Pero meron naman pong good news. Sa verse 24, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. So yun naman po yung good news. Ang sabi dito, Apostles warning sa mga Romans ay there is a judgment await for them. Kung hindi sila magsisi at humingi ng kapatawaran. And they have to expect that. So yung bad news na yan, very literal na sinabi ni Paul sa mga taga-Romans. But very literal din na dapat natin malaman kung ano po yung context ng ating pag-uusapan na bakit lahat po tayo ay fall short of the glory of God. Meaning, we are all lost in the sight of God because of depravity. Ano po ba ibig sabihin ng depravity? Depravity po ay nagkaroon po tayo ng kabuktutan na pangyayari sa buhay natin dahil sa kagagawan po ng ating mga ninuno. Nagkaroon po tayo ng kasalanang minana sa ating mga ninuno. Depravity is kabuktutan o immorality o kahinaan, wickedness. At ang hatol sa atin ay, ang verdict ng Lord ay, guilty beyond reasonable doubt. Guilty po tayo lahat dito. Kaya tayo po ay na-disconnect, na-lost, nawala po tayo sa kawan ng Lord. Minutandaan po natin, meron po isang tao na naghanap sa atin. Tandaan po natin na despite na tayo po'y nawala, meron pong naghanap para sa atin, para tayo muli ay maligtas. Kaya ano natin dito, we must remember and we must realize na yung sabi dito ni Paul na for all have sinned and fall short, meaning na talagang wala po sino man. Lahat po tayo. No one is exempted. But there is someone who paid that penalty. There is someone na nagbuwis ng buhay para sa atin. In Romans 6:23 says, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Meaning, meron tao na nagbuwis ng buhay para sa atin. At para sa atin naman, kailangan natin lang ma-realize kung bakit kailangan natin maligtas. Hindi dahil tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Savior, pero you have to realize bakit ka nawala. Ano ba ang dahilan? Bakit ikaw na-disconnect? Ano ba ang kadahilan? Bakit napawalay ka sa kaluwalhatian ng Diyos? Nang dahil
sa kasalanan. So ang realization dito ay napakahalaga ng lahat tayo ay kailangan na muli ay manumbalik po tayo sa kawan ng Diyos. Sa ating pagkakawala, kailangan may balik po tayo sa papaanong dahilan, papaanong paraan. We must be saved. Kailangan someone will save us. Someone will, makakita muli tayo. Makita muli tayo sa ating pagkakawala. Hindi lang po dapat ipinag-pray ka, ligtas ka na. Well, that is our past. When you become a Christian, tinanggap po si Jesus as your personal Savior, but you never realize na meron kang nagawa, meron nangyari sa buhay mo, kaya ka nawala. And today, kailangan natin malaman kung bakit ka nawala at bakit kailangan may numbalik ka sa Panginoong Jesus, sa ating Panginoon. So, ang kailangan dito ay that we need a salvation. Someone who will save us. Why do I need to be saved? We need to be saved because we are totally lost in sin. Yun po ang dahilan kaya po tayo na-disconnect. It is not because we need to save ourselves, but we cannot do so. Wala tayong kakayahan para iligtas natin ang ating sarili. So, kailangan magkaroon ka ng realization that you need a salvation. And the Bible very clear and teaches us that total depravity, kabuktukatan, immorality, or wickedness of human race, that is, every aspect of human being has been corrupted by sin. There is no one righteous, not even one. There is no one who understand. Hindi nila naintindihan bakit sila nawala. There is no one who seek God. At hindi nila hinanap ang Diyos kung bakit sila nawala. And you have to realize that na kailangan mong maligtas. And all have turned away, tumalikod. They have together become worthless, na walang saysay. There is no one who does good, not even one. In Romans 3:10 and 12, we need the good shepherd. We need someone, a good shepherd, para muli tayo ay makabalik sa ating kaharian o sa ating tahanan para tayo ay muli nagre-rejoice po sa ating Panginoong Jesucristo. Next slide. So we need to be saved because we are under God's wrath. We are by nature deserving God's wrath. Without salvation, we already, because we have not believed in the name of God, one and only Son, we need Jesus Christ, the righteous one, to propitiate the wrath of God and receive judgment. Meaning, only Jesus Christ ay siya po ang nag-sacrifice, the atoning sacrifice for our sin. Sa Old Testament, kailangan pa ng hayop na i-offer para takpan ang mga kasalanan nila. Pero sa atin, binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Amen? So we need to be saved because we are in danger of hell. After death comes judgment, and if we die without God's salvation, we will meet the same fate as the rich man who lifted up his eyes in Hades, being in torment. So kailangan po natin, kilala na po natin yon, pinag-uusapan natin, the rich man and Lazaro. Di po ba? So sabi niya, kay Abraham, inuutosan niya na idip lang ni Lazaro yung kamay niya para patulo doon sa rich man para maubsan lang yung uhaw niya while siya ay nasa impyerno. Pero ayaw mangyari ng Lord na the same na mangyari po sa atin ito. So, kailangan po natin ang salvation. Next slide po. Papaspasan po natin para po mabilis lang po tayo.
So we need, because we are spiritually dead, next slide. Ayan. Because we are enslaved of sin and Satan, Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. In our natural state, we are held in Satan's snare and bound by his will. So, we need Jesus Christ, our hope and Redeemer, to liberate us. Amen. We need Jesus Christ, our hope and Redeemer. Amen. Wala bang palakpak doon? Amen. So, we need to be saved because we are at odds with God. The mind governed by the flesh in hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. We need Jesus Christ, the Prince of Peace, to reconcile us to God and bring us into family of God as adopted sons and daughter. Amen. Oh, next pass. Pasan natin. Ayan. So, when Jesus told Nicodemus, you must be born again, he spoke of necessity. Being saved, receiving the new birth is not just a nice idea of a divine suggestion. It is the deepest need of a human soul. You must be born again and you will experience freedom of salvation. So what is salvation? In theology, ito po yung mga pinag-aaralan namin about salvation. Salvation is called deliverance or redemption. So, ibig sabihin, pag hindi ka nag-repent, hindi ka madideliver. Pag hindi ka nagpa-submit sa Lord, wala kang redemption. So, it's very important na magkaroon po tayo ng deliverance, na talaga nagsisisi tayo sa mga kasalanan natin para muli manumbalik po tayo sa ating Panginoon. So, it is the saving of human beings from sin and its consequences, which include death and separation from God. By Christ's death and resurrection and the justification entailed by salvation. So, how we do it? How do we receive salvation? We are saved by faith. First, we must hear the gospel. So, kanina pinag-usapan natin, kailangan ma-realize, we have a realization that we are lost. Ngayon naman, we need to hear the gospel. So, kailangan makinig tayo lagi ng gospel. The good news of Jesus Christ, death and resurrection, of Ephesians chapter 1, verse 13, then we must believe. Kailangan paniwalaan natin. Kung ano narinig natin na gospel, kailangan maniwala tayo that fully, if you believe, magkaroon ng fully trust that Jesus Christ is our Redeemer. This involved repentance and changing in mind about sin and act and Christ. Sin and Christ. So, sabihin yung barrier na yon kung bakit nahiwalay tayo, but because of Christ, tayo po ay naligtas. And calling on the same in the name of our Lord. Amen. So, next slide po. Ayan. So, andito na tayo sa ating pag-uusapan. So, mga kapatid, very simple at very accurate lang po ang aking i-share po sa iyo at very short lang po to. Mga 15 minutes lang. Okay. So, are you a Christian? Say amen. Are you truly a believers? Amen. Nagkaroon ba kayo ng realization na kayo ay minsan ay nawala? Amen. Ngayon, do you truly believe in the gospel? Amen. Do you put your trust in the gospel? Amen. So, ganito. If you want to experience freedom of salvation, meron po tayong gagawin. Because Jesus did the past, meron naman po tayong gagawin sa presence at sa future. So, ito po yung justification, sanctification, and glorification. Three separate stages na kailangan ma-understand natin yung understand natin yung processes po ng salvation. Short lang po ito. Hindi po natin tatagalan.
So, ano ba ang justification? Una, first point natin is justification. In Ephesians 2:8, justification says, "For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God." So, kaya sabi natin kanina, past tense, because we have been saved from the penalty of sin because of what Jesus Christ did on the cross. Naligtas na po tayo from the penalty. What happened at the point of time when you put your trust in Christ alone, you will experience freedom from the penalty of sin. So ano pa ibig sabihin ng justification? Justification meaning you are justified in Christ. Christ made you righteous in God's sight. You are declared not guilty. Kanina guilty tayo eh. Because we are a sinner. We lost sa ubasan ng Panginoon. So, ibig sabihin, when we are acquitted, meaning not guilty, we become blameless, made without spot, accepted. Tinanggap muli tayo ng Panginoon. In Christ, God justified us and made us righteous freely on His grace because Christ worked on the cross. So, meron na tayo ngayong freedom to walk in authority. So, ma-experience natin yung freedom na yan dahil sa once na you embrace yung freedom na yan, di ba napakasarap mamuhay dahil mararamdaman na you are liberated from what God's wrath, sabihin yung pagiging kahatulan ng Diyos sa buhay mo, ngayon nagkaroon ka ng freedom to walk in liberty. The freedom na ma-experience mo na wala ka na doon na nakakabaka-baka dahil alam mo na ikaw ay in-embrace na ng Lord. At kailangan mo rin siyang i-embrace na kailangan lang makita sa'yo that you have the new identity. Meron ka na dapat identification na talagang ikaw ay in Christ ka na. Nandoon ka na sa kawan ng Lord na muli ipinanumbalik ka. So it's very essential sa buhay natin na tayo ay overcoming na. Very essential sa atin na kailangan ma-realize natin na ang Diyos ay ginawa ng lahat para magkaroon tayo ng liberty, freedom to exercise the righteousness of God, the goodness of God, the faithfulness of God sa buhay natin. Kaya pag ito ay lahat na i-practice natin, yung realization natin na you will never lose again because you are already in the kingdom of God. Dito pa lang, kayo na ang nag-represent sa kingdom of God. Anyone who possess Christ, which we call the King, meaning King, kayo ang King and Queen ng Lord. Pag sinabi ng kingdom, ibig sabihin, Christ is our King. And if Christ is in you, you are also the King and Queen of Christ. So kaya na kingdom, tahanan. So literal na ma-realize natin na we are already in the kingdom of God at hindi na po tayo nawawala. Napaka-importante ng realization na yan po sa past natin. And being justified in Christ, we must experience the boundless freedom that is stemmed from changing nearer to God and boldly declaring, I am justified. Amen? I am justified. So, yung freedom of expression na you have the freedom of expression, you have the freedom to walk, you have the liberty to do what is right in the sight of God. Liberated ka na eh, acquitted ka na eh, malaya ka na. Ano ba ginagawa sa mga lumalabas sa kulungan? Di ba malaya na sila?
pinadala na sila, nabigyan na sila ng pardon o parol para sila ay lumaya na. Ganun po tayo din. Lumaya na po tayo dahil sa kasalanan. Minsan nawala po tayo, minsan nagkasala po tayo, but because of God's goodness, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, to save us. To make us again right in His sight sa Panginoong Jesus, sa Panginoon nating Diyos. So I have been saved through faith in Christ. It's not based on our effort. Wala po tayo ginawa o achievement. It is not based on exclusive upon the grace of God and mercy of grace, not on our own merit. Wala po tayo nagawa. Sa 2 Corinthians 5:21 says, the righteousness and justification came through faith in Christ Jesus. Amen. So in Romans 5:1 says, a clear believing what God died for us. So kailangan, you must believe na si Christ namatay para sa iyo. Kailangan ma-realize mo po yan. Ang isang born-again Christian, kailangan lang po natin na maniwala na talagang si Jesus ang nagbayad ng kasalanan mo. Wala kang totaling ginawa. That is your past. And because of justification, ikaw muli ay pwedeng mag-stand before God's eyes dahil ikaw ay wala ng sala. Amen? Next slide po natin. So, sabi nito, what are we saved from? So, since therefore we have been saved, been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. So sabi ko kanina, si Jesus Christ, siya yung, imbis na tayo ang tumanggap ng kaparusahan ng Diyos, si Jesus Christ ang tumanggap doon para tayo ay mapawalan sala. So in Tagalog, yaman na sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So, we are saved from the wrath that is from God, judgment of sin, saved from the penalty of sin. Liberated na po tayo. We have all the freedom. We have to experience that freedom of salvation. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next slide po natin. Next slide. Ayan. So, pangalawa na agad tayo. For we are, sabi dito sa second, sanctification. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. So, sa present time natin, I am being saved from the power of sin. Happens over a process of time while you walk by faith by means of the Holy Spirit in your life. So, how you will experience the freedom from the power of sin? Sanctification. Ano bang synonyms ng sanctification? Holiness. Which means, patuloy po tayo. Once you are liberated from sins, patuloy tayong pinababanal ng Diyos. Tayo ay patuloy na pinamumuhay ng Lord na magkaroon tayo ng identity in Christ. Lumalakad na kasakasama din ng Diyos. Hindi yung paglabas mo ng bahay o paglabas mo ng church, hindi makita sa'yo yung identity mo. So, ibig sabihin, kapag pumasok ka sa isang establishmento na wala kang identity, hindi ka papasukin. Kaya kailangan mo, importante po na ma-identification po tayo. So, in kingdom, kailangan may identity ka na, ma-identify ka na you are sons and daughters of God. Amen. So, patuloy na ginagawa ng Diyos para sa atin yan. Yan naman po ay ginagawa ng Diyos na patuloy tayong dinadalisay to become holy. Dinadalisay niya tayo para patuloy na sa ating paglakad, identified kayo na talaga kayo ay mga born-again Christians. Identified na talaga kayo ay mga Christians. Marami nagsasabi Christians pero hindi naman ma-identify yung character sa kanila. Paglabas sa church,
the same na naman sila sa old, sa old life nila. So, nasaan po yung identity nila? Being a new Christians. Dito, ibig sabihin, ang sanctification, patuloy na sinasanctify po tayo ng Lord sa present tense natin. Ang process ng Lord, patuloy po yan para ma-achieve natin ang true salvation sa buhay natin. Paano natin ma-experience yan? Something we attain through Christ is sanctification. His holiness, therefore, be holy before Him, sanctified in faith in Christ. We need to live out in Christ. Remember the blood of the cross, sanctified by the power of the blood of God. So the Bible says, the sanctification is be completed word in the Spirit, in the presence, continuous processes in our daily life. So yun nga po yung sinasabi ko, araw-araw po yan. Makikita na yung holiness sa buhay natin. Araw-araw po yan. Hindi porke tinanggap mo siya ngayon, bukas, asan na po yung holiness? Asan na po yung pagsisisi? Continuous process po yan. God's complete the work through invites us to live out of it. So, ang sabi dito, if Jehoahaz's life, mga Jehoah Christians live in holiness, you will have a new identify that you are to live in Christ. So, tayo mga Christians dito, paglabas natin dito, kitang-kita natin yung kakaiba natin sa mga nasa labas. Kitang-kita sa atin yung identity na tayo ay talagang born-again Christians. Diba? Napak-clear po yung message ni Paul sa atin na fall short tayo eh. Pero because the good news na binigay muli sa atin ng Lord na we are freely by His grace, pinalaya muli, kailangan po natin ma-realize na may proseso po tayong dadaanan. Experience the freedom of salvation is you must be sanctified. Yun po ang ating mahalagang gagawin po sa buhay natin. So, I am being saved from the power of sin. Next slide po natin. Ayan. So, sa 2 Timothy 2:21 says, if a man therefore purge himself from this, he shall be the vessel unto honor, sanctified to meet for the master use and prepared unto every good works. So, sanctification, synonyms is holiness, made holy, honorable vessel. All who made themselves clean from evil will be used from special purpose. They will be made holy, useful for the master, ready to do any good works. Amen. So yun po yung napakaganda po sa atin. Because we are sanctified, we become the temple of God. His Holy Spirit is inside of us. So nananahan na po ang Panginoon sa buhay natin. At, ibig sabihin, naging vessel mo tayo, nagiging, ano sa Tagalog ang honor. So, kaano-ano na tayo. Ibig sabihin, katiwa-tiwala na ba? Pinagtitiwalaan na po tayo kasi may honorable na, ibig sabihin, maging matuwid na tayo sa mamumuhay natin dahil ang Diyos may nilalaan sa ating special purpose. So, yun po ang kailangan ma-realize nyo. Mayroon tayong lahat special purpose. Not because you have the talent, but God has a special purpose also in your life. Amen? Para patuloy natin, gagawin natin ang legacy at destiny ng binigay sa atin ng Diyos sa mundong ito. Hindi po tayo basta kukunin ng Lord, dahil tayo mga banal at santo na, hindi tayo basta kukunin ng Lord na hindi nyo muna magagawa ang mga pinagagawa ng Lord sa buhay natin. So mga kasama ko, ayan po, so ibig sabihin, they go outreach, nag-outreach po sila because God has given us the purpose to share the gospel. Maraming dapat makapakinig ng gospel. Then,
they must realize nila sa mga sineshare nila that they have to believe that gospel and trust that gospel, that Jesus Christ is our Redeemer, our hope and Redeemer. Amen. So yun po yun eh. Yun po yung napaka, yung napaka deep realization sa buhay natin na talagang hindi lang po tayo pinanganak na wala. Lahat tayo po ay binigyan po ng mga special purpose. Yan po ay sa pamamagitan lang po na i-discover lang po natin. Kaya po natutuwa po ako dahil marami pong mga bagong mga henerasyon ang mga nare-realize nila at nakikita na nila yung purpose nila sa buhay nila. That they are not just here to listen, to sit, and to attend churches, but they open their eyes that God has given them the purpose in life na kailangan i-accomplish pa nila before naman nakunin po sila ng Lord. Amen. So yun po yung sanctification. Patuloy lang po natin na walk po in God na patuloy na maging malinis po tayo sa kaluwalhatian po ng Diyos. Next slide po natin. Ayan, so nasalas po na tayo. Third is glorification. Ayan. In Romans 5:9 and 10, the final stage. Ayan. Ito po ay isang prayer po eh. Since we have been we now been justified by His blood, now much more shall be saved from God's wrath through Him. For if we were God's enemies, we were reconciled through Him, through the death of His Son, how much more, having been reconciled, we shall be saved through His life. Next slide po. Ayan. So, ibig sabihin, glorification, the final stage, is the removal of all sins from life and the presence of one, and to receive our eternal life. I will be saved from the presence of sin. So, yun po yung future natin, and happen at the point of time when you die or rapture. When you die or rapture, you will experience the freedom from the presence of sins. Kasi, pag namatay tayo, ngayon habang nabubuhay tayo, sa future natin, na talagang nakita nyo na talagang wala na kayong sala, nabubuhay na kayo in holiness, may experience nyo na talagang you are freed from any kasalanan o mga baluktot na kabuktutan na pamumuhay, immoralities or wickedness, may experience na natin yung freedom from the present sins. Malayang-malaya na tayo. Wala na po tayong dapat ipag-alala na kapag tayo ay namatay o na-rapture, so sino pang gustong ma-rapture na dito? Taas ang kamay. Ayan, so hindi po masama dahil anyone will happen at any time. Ibig sabihin sa split of a seconds lang, in blink of an eye, pwede tayo rapture ng Lord. Marami po tayo napapanood sa social media. Habang nag-pre-preach yung pastor, bigla na lang nawala kasi ni-rapture na ng Lord. Amen? So, ganun po dapat ang natin. Dahil pag tayo na-rapture na, ay ready po tayo. Nakaputing damit na po tayo. Amen? So, kailangan ready na po tayo na ma-rapture po tayo. Huwag na natin tayo na mamatay tayo. But kung nga tayo still alive, patuloy lang po tayo ma-sanctify ang sarili natin para sa glorification. The final stage ay wala na po tayong kasalanan. Malaya na po tayo. So, may experience na po natin yung freedom from sin. At walang-wala na tayong bawid ng kasalanan po. So, napaka-short po. So, ito po. Conclusion na tayo ngayon para mabilis. Ay, ito muna. So, before conclusion, yung practical natin, you must experience more and more freedom in Christ in every area of your life. And like freedom from sickness and diseases. So, ito kasi yung weakness natin ngayon sa totoo lang sa buhay natin. Yung freedom of sickness and diseases, hindi po natin maalis. Actually, kaya po nahirapan magsalita, namamalat ako. Kagagaling ko lang po ng trangkaso. But sabi ko, hindi pwedeng maagaw ng enemy
yung aking katawan at ang aking boses para hindi po ako makapag-share po sa inyo. So, kailangan ko lang exercise yung faith ko. Naniniwala ko na I am already freed from this sickness and diseases. And also, freed din para sa hospital. Hindi po, mahal po ma-hospital. Totoo lang po, sino po dito may gusto ma-hospital? Ala, di po ba? Ayaw natin ma-hospital dahil makita natin, hospital bills. Dito tayo mahihimatay. Napakahirap niyan. So, freedom from difficulties, worries, setback, resentment, and trouble. Yan, talagang alam ko yan. Talagang nandyan ang Satan, talagang dumadating yan. Ako, hindi ko may imagine kung paano natin tatakasan yan. But because the faithfulness ng Lord, sa goodness ng Lord, walang-wala yan. Huwag natin isipin yan because God is good in our life. Amen? So, kailangan din natin freedom. Freedom. Sa mga tindahan at sa mga saan tayo na, pare, mare, pwede ba makautang muna ng sigarilyo dyan o pangkape dyan? So, yung 5-6 na yan, iwasan natin. Liberated na tayo eh. Freedom from what food we eat. Ayan, so dahil pagkalo natin. May freedom na tayo kung anong gusto natin kainin. Freedom what dress we wear. Freedom from emotional abuse or depression. Freedom from shame and low esteem as you claim your new identity in Christ. Sabi ko nga, napakahalaga tayo na meron po tayo identification card o identity. Dahil sabi ko nga, sa mga estudyante, hindi pwedeng pumasok ng school na wala silang identity o wala silang ID card. Di po ba? So, ganun din sa atin. Hindi din tayo makakalipad pag wala din tayo ticket. Kailangan natin ng ticket. So, kailangan natin may freedom yan. Freedom from lies of taking thought in captive. Sabihin, lahat po yan dapat mawala po sa atin yan. Malayang-malaya na tayo. We have to experience that freedom of salvation na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Yung salvation na yan is more than enough for us to exercise our faith, our walk, our destiny na talaga tayong lahat ay hindi lang po basta pinanganak, kundi we have been liberated from any kind of trouble in our life, our worries, freed na tayo. Kailangan lang po natin, we are free to run, we are free to dance. Exercise po natin ang faith natin. Kaya ang napakahalaga sa atin na lahat ng bagay may realization ka muna. Lahat ng bagay kailangan makinig ka muna. Lahat ng bagay kailangan magkaroon ka ng believing, maniwala ka. At kung ano narinig mo, kailangan magkaroon ka ng trust and confidence on that word na narinig mo. And whatever you hear, alam naman natin, usong-uso kasi ang marites dito eh. Napakahirap kasi na kung ano narinig, ang bigat, pag narinig, pag iniistorya sa iba, nadadagdagan o nakukulangan. Pero sa God's Word, napaka-clear po ang Bible po na kung ano pa narinig natin, dapat hindi po nadadagdagan o nababawasan. Kompleto na po ang Bible po natin. The Bible explains itself na hindi na po kailangan i-detail pa. Dahil binigyan na rin po tayo ng summary ng Lord kung anong walk ang kailangan po natin. So to experience sanctification, justification, sanctification, and glorification, maniwala ka muna na ikaw ay totoong ligtas na. Amen? So ito po, sa conclusion natin, experience freedom of salvation, continue learning. Meaning, kailangan lagi kang naka-hook sa God's perspective. Kung totoong naniniwala ka sa Bible, kailangan lagi ka na sa God's perspective. Relearn, kailangan lagi kang naka-anchor sa Diyos. Mahirap po nag-relearn ka from your past, from your present and future kung hindi ka naman naka-anchor sa Lord. Kailangan lang po natin maka-anchor sa Lord. And unlearn, we have so many mistakes in our life. Pwede ba i-unload na po natin? Huwag na nating pag-aralan bakit tayo nagkamali. Pwede ba i-unload na po natin yan? So ibig sabihin yan po yung tatlong gusto kong natin. We have to continue learning. You have to
in a way na nasa God's perspective po lagi na pinag-aaralan natin, relearn, para patuloy tayo natututo, kailangan lang po natin naka-anchor tayo sa Diyos. Lahat ng ating binabasa, naririnig, kailangan naka-anchor po tayo. And to unlearn, please, unload po lahat ng mga pasanin, bigatin, kung anong problema natin, para patuloy tayo makapag-serve po sa ating Lord. Amen? So, ayun po. Justification. Sabi doon, I have been saved from the penalty of sin. Sanctification, I've been saved from the power of sin. And glorification, I will be saved from the presence of sins. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At bago ko po ma-close po, bago po na ito po, kanina sabi ko, bakit kailangan natin makita o maanyaya ang mga tao na kailangan natin hanapin? Bilang mga kinatawan ng Diyos sa mundo, kailangan natin patuloy na mabuhay na tayo ay representative, ambassadors ng Lord. So, naging ambassadors po kami ng Lord sa area ng Tilagaan. At ito naman po ang goodness ng Lord. Kitang-kita po sa kalangitan na nakangiti po ang Lord natin kasi marami na pong tao ang unti-unti nakakikilala na po at nanunumbalik po sa Lord. Palakpakan po natin ang Tilagaan. And because of that, our children, ito nga po, napakahalaga po, di ba? Sabi ng Lord, dalhin niyo sa akin ang mga kabataan. Magkakaroon po sila ng special number kung paano po nila in-accept ang Lord, kung paano po sila bigyan ng ilaw, at once the door, nag-knock ang Lord sa puso nila, nagbukas ang pintuan ng mga kabataan ito para ang Lord pumasok sa buhay nila at sila po ang mga kids from Tilagaan. So magbigkaroon po sila ng special number at tayo po pakikinig, mapatitignan sila kung paano po i-perform ang kanilang sayaw po. So, tulungan lang po nyo ako. I-trust po natin ang ating mic dito. Tayo mag-close prayer. Ayan. So yung mga tatay at nanay ng mga Tilagaan, pwede rin po mag-join doon. Si Nanay Nita, Pastor Nita, si Tatay Sani. Opo, Sister Leia and Pastor Boyet, join po. Kayo po yung mga tatay, mga lolo. Okay, muli po, palakpakan po natin ang mga Tilagaan kids. Ayan po. So, yan po ay bunga ng Panginoon na muli binuksan ng Lord ang gawain doon para makita po na talagang once the door is open, allow Jesus to come inside of their heart. Amen. Okay? Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of
me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Behold, 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 I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, 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 I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Open, open, open the door, I will come in. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, pasaway, matanda. Thank you, Lord. Meaning, may ginagawa ang Lord sa buhay ng mga kapatid natin sa Tilagaan. So, palakpakan po natin ang Diyos. Ayan. So, lahat ng ministries natin, kailangan po mag-excel na po tayo, mag-arise na po tayo, at malapit na po ang Diyos. Kaya kailangan po natin na i-save po sila. Kailangan po natin na hayuan sila at bigyan po ng salita ng Diyos. Tamnan po natin sila para hindi na habang palaki ng palaki, hindi na po sila mawawala po sa kawan ng Lord. So, tumayo na po tayo para sa ating panalangin po. Bago po tayo magkaroon ng ating pagbibigay. Hallelujah, Lord God. O, dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat po, Lord, sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. At dahil sa kaligtasan na, Lord, we experience the freedom of salvation sa buhay namin, Panginoon. And truly, O Lord God, that we have now the authority to walk in liberty, O Lord God, by your presence. In Christ, we believe, O Lord God, that everything is possible. Lord, turuan mo po ang aming mga puso't isipan, Lord God, kung paano po kami mapatuloy, Lord God,
sa buhay namin. Na ito po ay magampanan namin hanggang sa iyong pahuling pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito, Lord God, that through justification, sanctification, and glorification, Lord God, ito ay realidad, Lord God, na kailangan naming hakbangan, kailangan namin na tuntungan, at kailangan namin sa buhay ito, Panginoon, upang muli kami ay mabalik sa iyong kawan, Panginoon. Na ito rin ang aming lalakaran, O Lord God, paniniwalaan at isa sa buhay. Salamat po muli, Lord God, sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagkakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing. And now I'm shouting. You got me leaping. And now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh